Dear mga ka-listener, bubuksan na naman natin ang bagong kabanata ng panulat at kathang isip ni Batang Rider. Ang kwentong ito ay pinamagatang Minsan Lang Kitang Iibigin. Nagsimula ang kwento sa magkambal na pinaghiwalay ng tadhana na si Carlos at Joselito. Maulan ng mga panahong iyon nang isilang ang magkambal, dahil sa hirap ng buhay ay ipinaampon si Carlos sa mayamang pamilya na mahirap magkaanak at si Joselito ay naiwan sa kanyang pamilya. Hikaos sa buhay ang mag-asawang Isabel at Mario kaya nila nagawa na ipaampon si Carlos sa mag-asawang Don Julio at Doña Hilda. Kapalit ng 10,000 piso ay dinala si Carlos ng mag-asawang mayaman, at habang papalayo sila ay siya namang pagtulo ng luha ng pobreng mag-asawa. Dahil si Carlos ay nasa mayamang pamilya, nasusunod ang lahat ng kanyang gusto, hindi katulad ni Joselito ay isang kahig, isang tuka, at naubos na rin ang pera na binigay ng mag-asawa at lumaki na nga ang magkambal ngunit magkaiba ng mundong ginagalawan. Kapwa inilihim sa kanila na meron silang kambal, at nagbinata na nga ang dalawa. Si Carlos ay may ugaling pagkamayabang at si Joselito ay mapagkumbaba. Pero kahit mayabang si Carlos ay mapagmahal siyang anak kina Don Julio at Doña Hilda. Maraming nagkakagustong babae sa kanya dahil gwapo na mayaman pa. Sa kabilang banda ay ganun din naman si Joselito, ang pagkakaiba lang ay mahirap ang kanyang sitwasyon. Isang araw sa paaralan ay lumapit ang grupo ni Cynthia sa grupo ni Carlos, at nagsabing, "Hi. Carlos, busy ka ba?" At sumagot naman si Carlos ng, "Bakit, ano ang kailangan mo?" Si Cynthia ay may pagkagusto kay Carlos kaya siya ang unang gumagawa ng hakbang para mapansin ito. Dahil malabo ang lagay ni Cynthia kay Carlos ay hindi na siya pinansin nito, dahil iba ang kanyang gusto, si Hannah, ang babaeng pinapangarap niya. Pero kabaliktaran naman dahil hindi siya gusto nito, kahit anong pagpapapogi ang gawin ay hindi yung epekto kay Hannah. At dito lang muna natin tinatapos ang kwento ng Minsan Lang Kitang Iibigin sa panulat at kathang isip ni Batang Rider.